Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at pinaglalahad kong aking natutunan para sa daily devotion na pinamagatang ano ang mga palatandaan ng demonic influence. So yung concept natin ngayon is demonic influence at ang ating scripture is Mark chapter 5 verses 1 to 20. So kahapon ang discuss natin is demons, no? Tapos ngayon naman yung demons influence ko, influence ng mga demonyo. So, unang-una, ang katuruan natin ngayon is number 1, demons dismiss God, good relationship, whereas Jesus reconciles them. So, yung mga demonyo ay nagdadala ng pagkakawatak-watak, galit, at hindi pagkakasundo. Ngunit si Jesus ay nagbabalik ng kapayapaan at nagkakaisa. Diba? Alam mo yung difference ng dalawa eh. Sa masama at sa mabuti. So, demons dismiss good relationship whereas Jesus reconciles them. So, pangalawa is demons distort the mind whereas Jesus renews it. So, nilalason ng demonyo ang ating mga isipan sa pamamagitan ng kasinungalingan, paggawa ng masama, di ba? Ganyan. Ngunit si Jesus ay nagpapabago sa atin sa pamamagitan ng katotohanan. So, kung alam niyo yung example nito yung lalaking sinapian ng demonyo sa Gadara, no? Siya ay naging wala sa katinuan, ngunit na makatagpo niya si Jesus Christ, siya ay bumalik sa tamang pag-iisip, di ba? So, napakaganda na kwento nun kung alam niyo. So, demons distort the mind whereas Jesus renews it. And last is demons destroy the image of God whereas Jesus restores it. Kung sinisira ng kasalanan ng ating tunay na pagkatao bilang nilikha bilang nilikha sa wangis ng Panginoon Diyos. Ngunit si Jesus ay muli nagbabalik ng ating dignidad bilang mga anak ng Diyos. Diba? So, demons destroy the image of God whereas Jesus restore it. So, ang ating application ngayon, number 1, list what Satan sin has destroyed in your life. So, tukuyin at kilalanin natin yung mga aspeto ng ating buhay na naapektuhan ng kasalanan. Tulad ng relasyon, di ba, perspective natin, at syempre pagkatao natin. So, example nito, isang tao na nalulong sa bisyo at nawasak ang kanyang pamilya ay dapat aminin ang kanyang pagkakamali at hangarin niya ang pagbabago. So, list what Satan or sin has destroyed in your life. Number 2, start praying for healing and reconciliation. So, sinasabi dito na simulang ipag-pray ang pagpapagaling ng ating mga sugat sa relasyon, sa nasirang isipan, at sa nadungis sa ating pagkatao. Diba? Start praying for healing and reconciliation. And lastly is, practice living out the restored image of God. So, isabuhay ang aking bagong pagkatao kay Jesus Christ sa pamagitan ng pagpapatawad, pagmamahal, at ng katotohanan. No? So, practice living out the restored image of God. So, yung concept nito is, ang mga demonyo gumagawa upang sirain natin buhay, relasyon, pagkatao. Ngunit si Jesus ay ating tagapanumbalik. Kaya dapat tayong lumapit sa Kanya, ipanalangin natin kagalingan at isabuhay ang Kanyang wangis sa ating pang-araw-araw na buhay. No? So, ayun lamang aking natutunan sa daily devotion. Naway may matutunan kayo, ma-share sa iba at syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.